Dahil medyo hapon na nga kami nagising mga mamis, ngayon pa nga lang ako lalabas para bumili ng pagkain namin na maluluto ko. So si Athena, habang wala pa nga akong luto, kinain niya muna yung buns doon sa ibabaw ng ref. Sakto naman meron pang Milo, ayun yung pinalaman niya. Dapat sasamahan ako ni Daddy lumabas, pero sabi ko wag na lang kasi antayin ko pa siya dahil magkakape pa siya. Si Daddy pa naman pag nagkape mga mamis, 3 days bago maubos. Charot. So dahil tamad nga ako magbitbit ng payong, ito ako ngayon nagtitiis sa init ng sikat ng araw. Kaya minsan natutuwa ako kapag meron ako nakikitang mga dalaga o di naman kaya mga kapwa ko nanay na may bitbit na payong. Kasi ang sipag nila talaga magbitbit mga mami. So kasi talaga yan talaga ang isa sa pinakaayaw ko. Di bali nang maarawan ako, mangitim ako lalo at maulanan man ako, okay lang sa akin basta wala akong bitbit na payong. Bali, hindi na nga ako nakapag-video mga mamis kasi pagtawid ko, dumiretso na agad ako dito sa loob. At andito na nga ako sa loob ng Robinson. Hindi pala kami magkakanin mga mamis kasi pares kami ni Athena na nagkikrave sa carbonara. Kaya ito, pumunta na ako dito para bumili nga ng mga ingredients para sa carbonara. Meron naman na akong pasta sa bahay mga mamis. Yun pa yung bigay sa akin na galing Japan. Ngayon ko palang lulutuin. Kaya yung bibilin ko na lang dito yung mga iba pang ingredients. At tuna carbonara pala yung lulutuin ko mga mamis kasi bawal naman sa akin yung may bacon. Naalala ko pala mga mamis, meron akong nabasang comment. Matagal naman na yun. Ngayon ko lang naalala kasi sakto nga, nag-grocery ako mag-isa dito. Parang ang sabi niya, parang ginawa ko na daw tong tindahan. Kasi nung time na yun, parang ang binili ko lang ata dito, isang maliit na sunscreen lang, wala pang 100. Tama naman siya doon mga mamis. Kung napapansin nyo din naman talaga na andalas ko talaga ditong mag-grocery o bumili ng kakainin namin sa araw-araw. So, i-share ko sa inyo mga mamis o ikukwento ko sa inyo ang dahilan kung bakit mas madalas akong bumili dito kaysa sa mga tindahan na malapit dito sa amin. So, para to sa mga hindi nakakaalam at bago nga lang dito sa page ko or bago lang nakapanood sa akin, alam nyo ba mga mamis na mas mura ang bilihin dito sa grocery na to kumpara sa mga tindahan na malapit sa amin. Kaya minsan mga mamis, alam ko nasabi ko to sa inyo, kapag may mga time na hindi na talaga ako nakapagluto ng ulam at inabutan na kami ng gutom, ang maisipan naming ulamin, San Marino o di naman kaya Century Tuna o di naman kaya sardinas na may itlog, pupunta talaga ako dito para lang bumili ng 2 dilata. At hindi talaga ako nahiya mga mamis. Feeling ko nga medyo kilala na ako ng mga guard tsaka mga cashier dito sa mukha kasi madalas nga akong bumili dito kahit 1 or 2 piraso lang ang bibilhin ko. Na-share ko lang naman mga mamis or naikwento ko lang din kasi minsan yung iba akala nila mapera kami or mapera ako dahil nga lagi akong nag-grocery, pero ang hindi nyo alam mga mamis, mas nakakatipid ako dito or mas nakakapagtabi talaga ako sa pang-araw-araw na gastos namin kapag doon ako namimili. Kasi mga tindahan dito minsan sa amin mga mamis, paiba-iba yung presyo, lalo na kapag paiba-iba yung bantay. Pero kapag no choice naman na talaga ako mga mamis at kailangan ko na or nagmamadali ako, bumibili talaga ako sa mga tindahan na malapit dito sa amin. Pero pinipili ko talaga kung saan yung medyo mas mura, pero mahal pa din. So anyway mga mamis, nandito na nga ako sa bahay at nabili ko na lahat ng mga kailangan ko para sa pagluluto ng carbonara. Hindi na nga ako nakapag-video mga mamis, pero natapos na ako mamili at nandito na nga ako sa bahay. At pagdating ko dito, syempre agad nga akong kumilos para makapagluto na at makain na kami. Bali, ang naging bill ko pala lahat mga mamis sa pinag-grocery ko or gin-grocery ko ay 414 or 413. Ang budget na binigay sa akin ni Daddy mga mamis ay 400. Pero dahil wala na nga kaming kape at wala na rin akong sabon panglaba, ginawa niyang 500. Kasi mga mami sa araw-araw, ang nagiging budget lang talaga or binibigay lang sa akin ni Daddy sa araw-araw ay 400 lang. And yung 400 na yon mga mami, simula na yung almusal, tanghalian, merienda, hapunan or gabihan. Pero ngayong taon lang kami nag 400 araw-araw mga mamis. Kasi nung mga nakaraang taon, 300 a day lang talaga kami. So bali yung sukli dito sa 500 na binigay sa akin ni Daddy mga mami. So sa akin na yun, itatabi ko na yon. Kasi sakto naman, may mga in-order akong online na pang design nga sa Christmas tree para makapagtayo na ako ng Christmas tree. Ayun yung ipambabayad ko. Meron pa naman akong ilang araw para makapagtabi pa galing sa panggastos. Kaya okay lang na, kulang pa yun sa ngayon. Alam ko may mga ibang magtataka kung paano ko pinagkakasya yung 400 a day na yon. Unang-una mga mamis, 3 lang naman kami. Pangalawa, alam nyo naman ako, kapag nagluto ako ng ulam, tanghalian hanggang gabihan na namin yon. Minsan nga kasama pa sa merienda. Sa almusal naman mga mamis, 50 pesos ang almusal namin. Kasi minsan bibili kami ni Athena sa labas ng lutong almusal o di naman kaya pandesal o di naman kaya buns lang. Pero ngayon mga mamis, aminin ko sa inyo, simula nga nung hindi na kami nag-rep, nahirapan na ako mag-budget. Kasi di ba dati naman nung may rep kaming gamit, talagang namamalengke kami ni Daddy. So pag meron akong nilulutong ulam tapos may natitira na ilalagay ko sa rep, kinabukasan ay yun yung ulamin namin. So yung nagiging budget namin kinabukasan, hindi ko nagagastos yun na itatabi ko. Kaya iba rin talaga mga mamis kapag merong ref.
So dahil nga wala kaming ref, nagtsatsaga talaga ako na araw-araw ako lumalabas para bumili ng malulutong pagkain namin. So hindi na kami nakapunta ni daddy ng palengke, dito na lang kami bibili. Kapag merong gulay, gulay ang bibilhin ko. Pero alam nyo naman ang gulay madaling mapanis. Kaya ayun, napapanisan kami agad, hindi na inaanabot ng kinabukasan. Kaya ngayon talaga mga mamis, hindi matatapos ang taon na pipilitin ko talaga na magka-ref kami. Sabi ko nga sa inyo, hindi man cash, at least kahit hulugan, basta may pang down kami para hindi ganun kalaki nga yung monthly. So, huwag kayong mag-alala mga mamis kasi pag nagka-ref na kami, ipagyayabang ko agad sa inyo. I-post ko agad yon kahit nga makilagay pa kayo ng mga ulam nyo sa amin. So, mabalik na nga tayo dito sa carbonarang niluluto ko. Kung nakita nyo nga, natapos na ako magluto ng pasta. Nung una, kinakabahan pa ako kung paano lutuin yung pasta mga mamis. Kasi nga yung pasta galing Japan. Tapos yung nakasulat sa packaging, puro Japanese ang letter. So, dahil hindi ako marunong magbasa ng mga Japanese letter, niluto ko na lang siya kung paano natin lutuin yung pasta natin dito sa Pilipinas. Naluto ko naman siya ng maayos mga mamis. Hindi naman ako pumalpak. Kung nakita nyo naman, ang ganda ng pagkakaluto. Bali, 8 minutes ko palang pinakuluan yun mga mamis. Pero sinimulan ko yung timer nung nailagay ko na yung pasta tapos kumulo na yung tubig na kasama yung pasta. Nung naluto ko naman na yung pasta, inilagay ko nga lang dun sa lamesa tapos sisimulan ko naman ng lutuin tong sauce. At dahil nakalimutan ko na wala na nga pala kaming sibuyas, itong at bawang lang ang igigisa ko. Hayaan nyo muna ako mga guys, pagbigyan nyo muna ako. Wag muna kayo mang-bash dyan sa comment section ha. Sa mga hindi pala nakakaalam mga mamis, pag ako nagluluto ng pasta, halimbawa spaghetti or di naman kaya itong carbonara, pag kami lang naman nila daddy at ni Atina ang kakain, hindi na ako naglalagay ng kahit anong panimpla dyan. I mean, hindi na ako naglalagay ng magic sarap, asin, or di naman kaya kahit anong klaseng cubes. Kasi mga mamis, malasa naman na to dahil nga naglalagay naman ako ng keso at naglalagay naman ako ng mushroom soup. So, dyan na ako kumukuha ng lasa kasi maalat parehas yung dalawa na yan. So, pag naglagay pa ako ng asin, baka masobrahan na sa alat at manganib yung kidney ko. Alam nyo naman, nag-iisa na lang ang kidney ko at kailangan kong ingatan. Yung mushroom soup mga mamis, isa talaga yun sa huwag nyo kakalimutan kapag nagluto kayo ng carbonara kasi talagang nakadagdag yan sa sarap ng carbonara sauce nyo tsaka sa lapot. Eto at natapos na nga ako magluto ng carbonara sauce mga mamis. And itong carbonara na niluto ko, 500 grams or kalahating kilo to at ito na yung pagkain namin sa buong maghapon. Gusto ko sanang mamigay dito sa kapitbahay namin mga mamis kasi feeling ko talaga hindi namin to maubos. At pag hindi namin to maubos, sa abutan to ng panis. Kaya lang nahihiya ako magbigay mga mamis kasi feeling ko tinipid tong carbonara ko. Hindi kasi talaga ako nagbibigay sa mga kapitbahay kapag alam kong tinipid ko lang talaga yung pagluluto ng pagkain. Nung naihanda ko na yung pagkain namin dito sa lamesa at ilagay ko na yung mga plato namin, tinawag ko na si Atina at si Daddy para nga magsimula na kaming makakain kasi ako ay nagugutom na rin talaga. Alam niyo mga mamis, nung birthday ko, nakaplano na talaga na ito yung nilutuin ko. Mag-spaghetti sana ako. Tapos ito yung pastang galing sa Japan yung gagamitin ko. Parang may pagsalu-saluhan kami. Pero hindi ko naman inaasahan nga na si Daddy biglaan nag-aya na kain nga daw kami sa labas. Kaya hindi ko na to naluto. Pero buti na rin din pala mga miss, hindi ko siya naluto nung mismong birthday ko. Kasi nga, ngayon nagsabay kami ni Atina ng cravings at parehas pang carbonara. So, hindi ko na nga nabidyohan kung paano kami natapos kumain. Pero natapos kami kumain, si Atina na yung nagligpit. Tapos ako naman, nagpack or pinak ko na tong mga order na sabon kasi dadali na to ni Daddy pagpasok niya.